House of the Dragon Season 1 ay isang nakakapanabik na paglalakbay na bumabalik sa mundo ng Westeros, sumasalamin sa kasaysayan ng Game of Thrones, na itinakda 200 taon bago ang mga kaganapan ng orihinal na serye. Ang season ay umuusbong sa panahon ng Dragon Golden Age, kung saan ang House Targaryen, dating iniisip na nawala na, ay namumuno sa 12 magarbong mga dragon. Ang ating pangunahing karakter ay si Princess Rhaenyra Targaryen, isang masigla at determinadong batang babae na nagpapaalala kay Daenerys. Ang kanyang ama, si King Viserys Targaryen ng Viserys Targaryen, ay naghahari sa isang yugto ng kapayapaan at kasaganaan. Ngunit, may mga kaunting problema hinggil sa linya ng tagapagmana, sa kadahilanang si Rhaenyra ay ang kanyang tanging anak na babae at base sa kasaysayan ay kadalasang nilalaktawan ang babaeng tagapagmana sa trono. Ang susunod na lalaking nararapat ay ang kapatid ng hari, na si Daemon Targaryen, isang komplikadong karakter na may kakaibang paraan na pamamalakad. Bagaman hindi naman masyadong may kasamaan ng ugali, hindi rin siya masyadong mabuting tao. Pinagkatiwalaan si Daemon na pamunuan ang City Watch, at sa kanyang unang gabi ay nilinis niya agad ang mga kriminal na nakapila sa King's Landing. Nalalapit na ang kapanganakan ng asawa ng hari. Bilang paghahanda sa isang bagong maharlikang tagapagmana, isang malaking torneo ang idinaos nito. Si Prinsipe Daemon ang paboritong kalahok ng palaro. Ngunit, sa hindi inaasahan, ang nagwagi ay si Sir Criston Cole, isang hindi pa masyadong kilalang kawal. Ang masayang okasyon ay nasira dahil sa malungkot na pagkawala ng ina at ng bata sa panganganak nito. Ito ay nagdala ng kalungkutan sa House Targaryen. Pagkatapos ng malungkot na pangyayaring ito, nagiging irresponsible ang kilos ni Daemon, na nagdadala sa hindi angkop na mga biro sa isang parausang lugar o brothel. Iniulat ni Otto Hightower, ang Hand of the King, na tapat kay King Viserys, ang mga ginagawa ni Daemon, at dahil dito sumagot si Viserys sa pamamagitan ng pagpapangalan kay Rhaenyra bilang ang karapat-dapat na tagapagmana ng Iron Throne. Nabaliwala si Daemon dahil sa kakaibang karakter nito. Sa kabila ng deklarasyon ni King Viserys, patuloy pa rin kumikilos si Daemon na parang siya ang magiging hari sa hinaharap. Si Princess Rhaenyra ay dumating na nakasakay ng isang dragon, hinarap niya ang kanyang tiyo, at bagaman kilala si Daemon sa kanyang pagiging mabilis kumitil ng buhay, iniwasan niyang makipaglaban sa kanyang pamangkin. Sa huli, sumuko si Daemon, at kinilala si Rhaenyra bilang tunay na tagapagmana. Upang makasigurado na patuloy ang lahi ng mga Targaryen, iniuudyok si King Viserys na magpakasal muli. Inirerekomenda ni Corlys Velaryon ang union sa pagitan ng kanyang anak at ng hari, bagaman may posibleng incestuous na kahulugan at ang anak niya ay sobrang bata pa. May lumitaw na iba pang kandidato na si Alicent Hightower, anak ng Hand of the King na si Otto Hightower at pinakamatalik na kaibigan ni Rhaenyra. Si King Viserys, matapos ang ilang pag-aatubili sa simula ay nagpakasal din ito kay Alicent, na nagdulot ng pagsilang kay Aegon. Ito ay lumikha ng komplikadong sitwasyon, dahil iniisip ng karamihan na si Aegon na ang tagapagmana. Gayunpaman, itinataguyod ni King Viserys na si Rhaenyra ang kanyang piniling tagapagmana ng trono. Samantalang si Daemon ay sumabak sa isang digmaan sa Stepstones, nakikipagsagupa sa isang mahusay na pirata na kilala bilang ang Crab Eater at ipinapakita ang kanyang mga kasanayan sa laban sa isang kahindik-hindik, kagilahil-alas at malupitang aksyon. Pagkatapos manalo sa digmaan, bumalik siya sa kanyang tahanan sa King's Landing na may bagong gupit at pagsusumamo. Agad na pinatawad si Daemon ng kanyang kapatid, na nagdudulot ng kasiyahan sa pamilya Targaryen. Si Rhaenyra, ay nakikita siya bilang ang mabait na tiyo na paminsan-minsan ay pinupuslit siya palabas ng kastilyo para sa isang gabi ng pamamasyal sa bayan. Gayunpaman, ang kanilang pag-ikot sa mga pub ay nagkaroon ng hindi inaasahang kaganapan at nagtapos sa isang brothel, nagdala ito ng elemento ng tipikal na intriga kapariho ng Game of Thrones. Habang nasa brothel, naranasan nina Daemon at Rhaenyra, na magtiyo at pamangkin, ang isang sandali ng koneksyon, na nagpapakita na ito ay nagiging normal na sa lahi ng mga Targaryens. Sa kabila ng mutual na interes, nagpasya si Daemon na hindi ituloy ang relasyon. Si Rhaenyra, dahil sa init ng katawan, ay binaling ang kanyang atensyon sa kanyang bodyguard na si Sir Criston Cole, ang nagwagi sa torneo at pinakabagong miyembro ng Kingsguard. Ang pakikipagrelasyon sa sariling bodyguard ay labag din sa mga patakaran, ngunit nilabag din ito ni Rhaenyra at Criston Cole dahil sa kanilang mutual na atraksyon. Gayunpaman, ang lungsod ay puno ng mga marites na espiya at iniulat ito sa Hand of the King Otto Hightower. Si Otto, na may bahagyang pinapaborang anak, ay nagpakulo ng gulo sa pamamagitan ng pagpasabog ng mga tsismis tungkol sa hindi pormal na ugnayan ni Rhaenyra at Daemon. Sa kabila ng maikling yugto ng pagsasamahan ng magkapatid, napilitang itaboy na naman si Daemon ni Viserys. Si Alicent ay kinumprante si Rhaenyra hinggil sa mga tsismis na nagtatanim ng agam-agam sa kanyang katapatan. Itinanggi ni Rhaenyra ang anumang akusasyon sa kanila, ngunit patuloy ang mga tsismis na nagtutulak kay Viserys na tanggalin si Otto bilang Hand of the King. Sa harap ng mga hamon sa politika at mga tsismis, napipilitang magpakasal si Rhaenyra upang pawiin ang anumang karagdagang eskandalo. Ang mga Velaryons ang napili bilang kaugnay, at ipinakilala si Rhaenyra kay Laenor, na may lihim din na kakaibang sexual na oryentasyon. Ngunit napagkasunduan nila na panatilihin ang kanilang relasyon habang patuloy na may ugnayan si Rhaenyra kay Criston Cole. Ang politikal na kasal ay nagpapaalala sa atin na ito ay kaparehong tema ng Game of Thrones. Si Reyna Alicent, ngayon ay may galit na kay Rhaenyra, nagpahuli siyang dumating upang masapawan niya ang atensyon at siya ngayon ang may grand entrance.
Lalong tumaas ang drama nang umamin si Kristen Cole sa kanilang relasyon, na nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng mga karakter. Lumala ang sitwasyon nang matuklasan ang kanilang lihim sa boyfriend ni Lenore, na nauwi sa isang marahas na komprontasyon kung saan binugbog siya ni Kristen Cole hanggang sa matsugi ito. Sa paglipas ng 10 taon, ang mga karakter ngayon ay ginagampanan ng mga aktor na nasa hustong gulang na. Si Rhaenyra ay nanganak na naman ang kanyang ikatlong anak na lalaki, ngunit hindi ito kamukha ni Lenore, sa halip, ay kahawig ito kay Harwin Strong, ang bagong commander ng City Watch. Ang masayang okasyon ay nauuwi sa komplikadong mga relasyon at politikal na intriga sa loob ng pamilya Targaryen. Nagsasama sina Lenore at Rhaenyra, habang mayroon siyang lihim na pamilya kay Harwin Strong. Gayunpaman, hindi masaya si Reyna Alicent, yamang tila inukit niya ang huling dekada sa pagsunod sa kanyang magulang at gumawa ng maayos. Ngunit si Rhaenyra ay puro pagsusuway lang ang ginagawa. Masaya si King Viserys na makilala ang kanyang bagong apo, at siyang nagbibiro na hindi pa siya ganun katanda. Sa kasamaang palad, ang hari ay may malubhang sakit na maaaring malunasan lamang sa pamamagitan ng pagputol ng bahagi ng kanyang katawan. Sinusubukan ni Alicent sabihin kay Viserys na ang mga anak ni Rhaenyra ay hindi kay Lenore. Ngunit tumanggi itong makinig, marahil natatakot sa mga kahihinatnan kung maibunyag ang katotohanan. Sa ngayon, magkakasamang lumalaki ang iba't ibang prinsipe na Targaryen, natututo sila ng mahahalagang kasanayan bilang Targaryen tulad ng pagmamaneho ng dragon. Si Sir Kristen Cole ay nagtuturo ng sining ng paggamit ng espada sa mga batang lalaki at naging kaibigan ni Queen Alicent, na parehong may sama ng loob kay Rhaenyra. Minsan, nakikialam si Harwin Strong upang protektahan ang mga bata, na nagudyok kay Sir Kristen na ituring ang kanyang mapanagot na asal na parang siya ang kanilang ama. Ang kaganapang ito ay humantong sa isang pagtatapat, na nagdudulot ng hindi nais na atensyon sa kanilang sitwasyon. Nagpasya si Harwin na umalis sa bayan, at nagbitiw ang kanyang ama bilang Hand of the King upang iwasan ang karagdagang tsismis. Gayunpaman, itinatanggi ni Viserys ang mga tsismis na nagdudulot ng tensyon sa pagitan niya at ni Alicent. Sa kabila ng pampublikong drama, ninanais din ni Alicent na maibalik sa pwesto ang kanyang ama na si Otto. Nag-dinner siya kasama ang kanyang kaibigang Marites na si Larys Strong. Kasabay nito, ipinaabot ni Larys ang kanyang simpatiya, at ipinaalam niya kay Alicent ang kanyang pagnanasa para sa pagbabalik ng kanyang ama. Hinuli ni Larys ang pagkakataon na ipaalam sa kanya na maaaring maganap ang kanyang nais. Hinatid ni Larys ang ama pabalik sa Castle Harrenhal, na ang lugar na ito ay tinatawag na isinumpa. Sa isang matrahedyang gabi, namatay sa sunog ang ama at kapatid ni Harwin, na nagdudulot ng suspetsya na maaring pakana ito ni Larys. Sa ngayon, si Larys ay naging di-opisyal na naglilingkod bilang spymaster ni Alicent, patuloy na nagbibigay ng impormasyon kapalit ng isang kakaibang pabor. Samantalang si Daemon, ngayoy binata na, matapos niyang pinalabas na naaksidente sa pangangabayo ang kanyang asawa. Ikinasal ito kay Elena Valerian, ang halos naging nobya ng kanyang kapatid. May masayang relasyon sila, ngunit nagkaroon ng trahediyang pangyayari si Elena sa panganganak, at pinili nitong mamatay ng isang Targaryen-style blaze of glory. Magkasabay na nagdadalamhati si Daemon at Rhaenyra, at nagtagpo sila sa libing nito, na nagdala sa isang romantikong pangyayari. Sa isa pang bahagi ng pamilya Targaryen, si Aemon Targaryen, ang pangalawang anak ni Alicent, ay nagnanais na kunin ang dragon ng kanyang yumaong tiyahin, si Vhagar. Sa kabila ng pang-aapi ng ibang prinsipe, nagtagumpay si Aemon na magkaroon ng ugnayan kay Vhagar at maging isang dragon rider. Sumiklab ang alitan sa pagitan ni Aemon at ng mga anak ni Rhaenyra, na nauwi sa isang labanang magpinsan. Nahiwas sa mukha at napurohan ang mata nito. Umabot agad ang gulo sa kanilang mga magulang na dati nang may alitan. Galit na galit si Alicent na nakahanda nang tanggalin din ang mata ng anak ni Rhaenyra. Pero pinaliban nito ni Aemon dahil para sa kanya ay sapat na itong kapalit para sa isang dambuhalang dragon. Nagpasya sina Daemon Targaryen at Rhaenyra na humiwalay kina Alicent at sa kanyang mga anak. Gusto nilang itaguyod ang kanilang sarili bilang ang tunay na mga Targaryen. Nag-propose si Rhaenyra na kung sila'y ikakasal, wala nang kakalaban sa pamumuno niya bilang isang reyna dahil siya ang maging hari sa tabi niya. Gayunpaman, tinukoy ni Daemon na may humadlang sa kanila dahil si Rhaenyra ay teknikal na kasal pa rin kay Lenore, at hindi pa uso ang diborsyo sa Westeros. Upang ituloy ang kanilang plano, kinakailangang mamatay si Lenore. Si Rhaenyra ay sinasabing alam niya ang sitwasyon at tila may pinapahiwatig ito na plano. Kinausap ni Daemon ang kasalukuyang jowa ni Lenore at parang may inutos na masama sa kanya. Nagkita ang dalawang magkasintahan at nauwi ito sa isang labanan. Dumating ang mga gwardya na nagpapakita na itinulak si Lenore sa apoy at ito ay patay na. Gayunpaman, nagkaroon ng sorpresa nang lumitaw si Lenore sa isang bangka, nagpanggap lang pala ito na patay na. Tumakas sina Lenore at ang kanyang kasintahan upang mamuhay ng tahimik na magkasama, at ito ay nagbibigay daan kay Daemon at Rhaenyra na sa wakas ay makasal na sa isa't isa. Sa loob ng 6 na tahimik na taon, masaya na namumuhay sina Rhaenyra at Daemon sa Dragonstone kasama ang kanyang pinakamamahal na mga anak. Samantalang si Corlys Valerian, ang Sea Snake, ay malubhang nasugatan at kailangan na itong paghandaan ang sunod na tagapagmana ng trono. Iniisip ng kapatid ni Corlys na kung hindi totoong kay Lenore ang mga anak ni Rhaenyra, dapat siya ang tunay na magmamana sa trono. Si Rhaenyra ay bumalik sa King's Landing para makakuha ng suporta ng kanyang ama. Nakita at kinausap niya si King Viserys na malubha na ang karamdaman at halos hindi na makakakilos.
Ang tunay na nagpapatakbo sa King's Landing ay ang mga Hightowers, na sina Alicent, at ang kanyang ama na si Otto. Hindi nila diretsahang maipaliwanag sa hari na hindi kay Lenor ang mga anak ni Rhaenyra, subalit nakakatulong din sa kanila ang mga pag-aalinlangan dahil may plano din sila na ilagay ang mga anak ni Alicent sa Iron Throne. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang matandang si King Viserys ay gumawa ng maladramatikong pagpasok sa eksena, na nagpapakita ng kanyang determinasyon sa kabila ng kanyang edad. Ang eksena ay umuusbong bilang isang makabagbag damdaming sandali, nagpapakita ng intensity sa paraan kung paano pinamamalas ng matandang hari ang kanyang mga layunin. Dahil sa presensya ng hari, pabor ang anak na lalaki ni Rhaenyra na makuha ang Iron Throne. Dahil dito, wala nang opsyon ng oposisyon kundi ibulgar ang lahat ng sikreto hinggil sa mga bata, na ito ay mga bastardo. Hindi ito pinakinggan ng hari at sinabi nitong tatanggalin niya ang kanyang dila, pero agad na kumilos si Daemon sa pamamagitan ng paghiwa sa ulo ng akusado. Kasama ang buong pamilya, sinisikap ni Lolo Viserys na sumali sa kanila para sa isang hapunan. Ang pamilya ay nagdiriwang ng isang dobleng engagement, na nag-uugnay ng dalawang anak na lalaki ni Rhaenyra sa dalawang anak na babae ni Daemon. Ang mga puno ng pamilya Targaryen at Valyrian ay nagiging magkakatulad. Para sa kapakanan ng matandang hari, iniwan ng lahat ang kanilang mga pagkakaiba para sa gabing iyon, na lumilikha ng isang magandang hapunan para sa pamilya Targaryen. Gayunpaman, habang umuusad ang gabi, umuusbong ang mga tensyon sa gitna ng bagong henerasyon ng mga anak, naglalarawan ng patuloy na awayan sa pamilya. Ang may malupit na eye patch na si Aemon. Binibigyan niya ng papuri ang kanyang mga pamangkin bago ilantad ang kanilang tunay na lahi sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang Strong, ang apelyido ng kanilang tunay na ama. Ito'y nagsimula na naman ng mainit na pagtatalo, kung saan tinataboy ni Daemon si Aemon bilang isang mumurahing palamuti at sinasabi ni Aemon na siya ay nasa mas mataas na antas. Sa huli, namatay na ang matandang hari na si King Viserys. Ang kanyang masigasig na asawa, si Alicent, ay kasama niya, at bago ito malagutan ng hininga nagbanggit nito na si Aegon ang dapat maging hari. Pero hindi malinaw kung sinong Aegon ang tinutukoy nito. Sinamantala ni Alicent ang sandaling ito upang ipaglaban ang kanyang anak na si Aegon na maging hari. Ang maliit na konseho, maliban sa isang kumukontrang miyembro, ay sumasang-ayon, na nagsasabing ito ay nauugnay sa huling kahilingan ng yumaong hari. Si Criston Cole ay hindi kayang tiisin ang pag-aalinlangan. Binigyan niya ng sulas yun ang sitwasyon sa marahas na paraan at pinatahimik ang miyembro. Hindi pabor ang Lord Commander ng Kingsguard sa mga aksyon na ito at inaalis ang kanyang puting bandana. Sinabi nitong ayaw niyang makisali sa mga maruruming plano nila. Hinggil naman kay Aegon, hindi ito nakikitaan ng abilidad na maging mahusay na hari. Ang pinakamasama pa, siya ay sangkot sa nakakabahalang gawain tulad ng pang-aabuso sa mga lingkod ng kastilyo at pagsali sa mga sikretong labanang pambata. Inihayag na ng kaharian ang isang ultimatum mula sa bagong pamahalaan. Lumuhad kay Aegon na bagong hari o harapin ang kamatayan. Si Princess Rhaenys Targaryen, ang pinsan ni King Viserys, ay ikinulong sa isang quarter dahil alam nila na siya ay Team Rhaenyra. Ngunit nakialam ang isang miyembro ng Kingsguard upang subukang iligtas siya. Subalit naudlot ang kanilang pagtakas dahil ang buong King's Landing ay nasa labas para sa koronasyon ni Aegon. Ang dragon pala ni Rhaenys ay nakaparada sa ilalim ng entablado at nagkaroon siya ng pagkakataon na mapuntahan ito. Sinamantala niya ang pagkakataong ito na makatakas. Lumabas siya sa lugar ng koronasyon. Sa kaunting sandali, tinitigan niya si Alicent at ang kanyang mga anak. Kaya nasana niyang tapusin ang lahat sa isang bugalang ng kanyang dragon. Pero hindi niya ito ginawa dahil hindi pa ito panahon para simulan ang isang madugong digmaan. Itinakbo niya ang kanyang dragon patungo sa Dragonstone upang iparating ang balita ng kamatayan ng matandang hari. Sa mga sandaling iyon ay nakoronahan na si Aegon. Ang kalungkutang ito ay nagdulot ng epekto sa pagbubuntis na si Rhaenyra, humantong ito sa pangatlong masaklap na eksena ng panganganak. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Rhaenyra. Sa kanilang pagluluksa, dumating ang isang membro ng Kingsguard. Naipuslit pala niya ang korona ng hari at binigay ito kay Rhaenyra. Itinalaga niya ang kanyang sarili kay Rhaenyra na sinasabing ang karapat-dapat na tagapagmana ng trono. Sa isang maliit na pagtitipon ng mga kaibigan at pamilya, tinanggap ni Rhaenyra ang kanyang koronasyon. Sa wakas ay inangkin niya ang kanyang nararapat na pwesto. Si Rhaenyra ay opisyal na itinanghal ngayon na reyna. Para mapigilan ang pananakop at posibleng digmaan, sinikap ni Otto Hightower na makipagkasundo. Ipinahayag niya na kung luluhod si Rhaenyra kay Aegon o itatakwil ang kanyang karapatan sa trono, maaari silang mamuhay ng mapayapa at magmana ng iba't ibang kastilyo at ari-arian. Maaari pang maiwasan ang marahas na digmaang sibil. Bagamat matindi ang pagnanasa nila na patayin si Otto, nagpasya si Rhaenyra na pag-isipan muna niya at tingnan ang kanyang mga opsyon para sa ikabubuti ng lahat. Pinag-isipan niyang mabuti ang mga kahihinatnan ng isang Targaryen civil war. Kinikilala ni Rhaenyra na may iba pang malalakas na mga pamilya tulad ng Starks, Tully, Lannister, at Baratheon, na kilala rin mula sa Game of Thrones, ay makikisangkot rin sa digmaan. Si Corlys Velaryon, ang Sea Snake, ay gumagaling na sa kanyang mga sugat at nagiging isang malakas ito na kaalyado. Kasama ang isa sa pinakamalakas na mga hukbong dagat sa Westeros at ang suporta ng iba pang Targaryen na may kakahayang magmaneho ng dragon, nakikita ng panig ni Rhaenyra ang isang estratehikong kalamangan. Upang makapanigurado na makakuha sila ng suporta sa ibang mga pamilya.
Ang mga mahal na anak ni Rhaenyra na sina Jack Aerys at Lucy Rhys ay nag-aalok ng isang di pangkaraniwang paraan na pagiging mga messenger gamit nito ang kanilang mga dragon patungo sa iba't ibang mga pamilya. Si Luke ay lumipad patungo sa Storm's End, ang kinalalagyan ng House Baratheon. Ngunit nandoon na pala si Aemon, na naghahamon sa kanya sa pangalan ng Team Green. Sa kabila ng pagsusumikap ni Luke na makipag-usap, mas lumala ang galit ni Aemon. Sa isang nakakagulat na eksena, pinakita ni Aemon ang isang sapphire niya na mata. At gusto niyang tanggalin din ang mata ni Luke. Matatandaang si Luke ang dahilan ng pagkawala ng isang mata niya noong sila ay bata pa. At nagsimula ng isang mapanganib na habulan sa himpapawid habang naglalakbay sila sa gitna ng isang bagyo. Pinaglaruan ni Aemon si Luke gamit ang kanyang dambuhalang dragon. Sa gitna ng habulan, isang trahedya ang sumiklab ng mapatay ng dragon ni Aemon si Luke nang hindi inaasahan. Laking gulat at pagkabahala niya sa mga pangyayari, napagtanto ni Aemon ang isang napakalaking komplikasyon ng kanyang nagawa. Nang matanggap ni Rhaenyra ang balita ng pagpatay sa kanyang pinakamamahal na anak, ang lahat ng pag-asa para sa isang mapayapang resolusyon ay naglaho na. Nagtatapos ang season na may nagbabadyang panganib ng isang malaking digmaan sa pagitan ng mga Targaryen. At dito nagtatapos ang House of the Dragon Season 1.